Ako po si Rowena Manalo, nakatira dito sa Masalipit, San Miguel, Bulacan. Ano pong nickname ninyo? Tawag po nila sa akin, Weng. Oh. Ate Weng, gaano na po kayo katagal nagtatanim po ng gulay? Mga 20 years na po kami nagtatanim ng gulay. Dito rin po sa Dito. same na lugar na Dito ito? din po sa lugar na to. Oo. Meron pa po ba kayong ibang other source of income? May babuyan po kami, Babuyan. Okay. Tapos po gulayan. tapos gulayan. Ilan po bang anak ninyo? 2 po ang anak ko. Kumusta naman po sila? Yung panganay ko po, nakapagtapos na po siya ng nurse, nagtatrabaho na po siya ngayon. Tapos yung pangalawa po, nag-aral po siya ng seaman po. Pero ngayon po, hindi na siya nagsasampa sa barko. Dito na rin po siya sa taniman namin nagtatrabaho. So naggugulay na rin po siya ngayon? Nagugulay na rin po sila. Masasabi niyo po ba na meron po talagang future sa paggugulay? Opo. Nasa tamang paraan lang po. Ano po yung paraan na yun? Yung diskarte po sa pagtatanim, saka kailangan din po may puhunan. Tuwing, ano po yung paborito ninyong gulay na itanim? Kami po, ang lagi po namin itinatanim na gulay, talong po, at saka mais. Tsaka anong klaseng mais po yun? Yung ano po, sa East-West po na binhi. Sweet corn po Sweet ba yun? brandy po. Grande. Yung dilaw po yun, ano? Dilaw Na po. fresh na kinakain. Bakit nyo naman po nagustuhan yung mais at saka po yung talong? Kasi po, dito kami nakakakuha ng mas malaking kita. Sa talong po kasi mahaba yung buhay ng panahon na namimitas kami ng talong. Mga ilang buwan po yun? Depende po sa panahon. Minsan po, tumatagal lang mga 6 to 7 months po yung tagal ng pitasan. Dire-diretso po yun? Dire-diretso po. Sa experience nyo po, mga ilang beses po kayo mag-harvest sa loob po ng isang linggo? Depende po dun sa bunga niya. Mm. Kapag marami pong bunga, nakaka-harvest po kami ng 3 to 4 times a week po. Oo. So ito pong taniman ninyo ngayon, gaano po ba kaluwang ito? Yung talong po namin ngayon is mahigit po 1 hektarya. Sa hektarya. So mga ilang puno po nakatanim dito ngayon? 15,000 po yung tinanim namin na puno ng talong. 15,000. Pwede po bang malaman kung ano pong variety yung tinanim ninyo na yan? Ito pong tanim namin ngayon, Mucho 1. Mucho. Mucho F1. So hybrid po yan. Opo. Mucho. Bagong-bago po yan. Opo. Dati po ba, ano pong talong na tinatanim ninyo? Dati pong tinatanim namin yung Fortuner po. Fortuner. Ngayon, nagmucho na kayo. Opo, kami po yung kauna-una nagtanim dito sa San Miguel ng Mucho. Sa experience nyo po, bakit po nagustuhan ninyo yung mucho? Kasi po, maano po ang pamumunga niya. Dire-diretso po yung pamumunga niya. Dire-diretso po. Mabilis po ba magbunga to? Pagkatanim mo, mabagal? Matagal? Mabilis po siya. Bago po mag 50 days siya, namumunga na po siya. Pagkatanim po. Pagkalipat tanim. Opo. Ilang araw nyo po bago ilipat tanim? Yung punla po ninyo? Yung punla po namin, kung sa lupa po namin siya pinunla, mga 28 days po to 30 Sa seedbed days. po yun? Diretso, sa Diretso seedbed. po. Tapos 28 days po nilipat tanim 28 ninyo. to 30 days po. And after po lipat tanim, sabi nyo ilang araw po? Before kayo mag-harvest? Before 50 days po. Wala pa pong 50 days, harvest na kayo. So mabilis po talaga yun, ano? Apo. Kasi yung normal po, parang 55, 60 days bago 60 days mag-harvest. po yung normal na harvest. So ito po, wala pa pong 50, so mabilis. Kumusta naman po yung lasa ng talong na yan? Natikman niyo po ba? Opo. Okay naman po yung lasa niya. Okay po, masarap po ba? Masarap po. Yung... malambot po siya. Malambot. Bakit yung ibang talong ho ba, matikas? Opo. Okay. Tawag dito. Yung pong talong na yan, ay kumusta naman po yung pagbebenta ninyo sa market? Saan niyo po ba dinadala? Kami po sa Balintawak po, tsaka sa Baliwag. Tinatanggap po ba doon? Okay naman po. Sa ngayon po, yung feedback po niya, okay naman. Kaya, maayos naman po. Gusto po nila yung size. Yung size? Mahaba po ba, maiksi o ano po ba? Nasa normal lang siya. Normal. Pwede ko bang ipakita ninyo nga po ninyo yung sinasabing normal? Okay. So katamtaman po yung haba, no? Kasi yung Fortuner po, mahaba po yun. Mas mahaba na po siya dito. So yung bunga, sabi nyo kanina, dire-diretso. Opo. Ano po ba? Yung kumpul-kumpul po ba magbunga yan? Paisa-isa po ba kada tangkay?
Isa-isa po siya, pero yung bulaklak niya, mas marami yung nagtutuloy na bunga. Ah, marami. Okay. Mas marami po siya. Kamusta naman po yung pag-aalaga niyan? Madali po bang alagaan? Mahirap alagaan? Ayos naman po. Hindi po siya yung maraming bukbok. Ano po yung bukbok? Yung marami po yung nasisira sa mga talbos nung talong. Yun po ba yung eggplant fruit and shoot borer Opo. na sinasabi? Opo. Yung nagtuturok sa sa bunga, sa talbos. Sa talbos po. Sa experience ninyo, hindi po gaano? Hindi po. Kasi ito wala naman, buhat na itinanim namin wala siya. Okay. Hindi po siya nagkakaroon. Saan po ba kayo kumukuha ng tubig? Sa ilog po. Ilog, pinapump nyo po. Oo. Every, gano'n po kayo kadalas magpatubig? Kailangan po kasi 2 times a week magtubig. 2 times a week. Ano po yan? Ilang oras po yan? Binababad po ba yan? Flooding? Paano po ba kayo? Lang. Agos Flooding. lang siya. Papaagusan. 2 beses po sa isang Linggo. linggo. Yung pong mga, paano nyo po minamanage yung mga insekto na iba dyan? Spray po. Spray po. Kailangan po. Insecticide. Insecticide po. Gano'n po kadalas? Depende po dun sa nung mga hayop kung kailangan po na mag 2 times a week. So yung monitoring po napakahalaga. Mapakahalaga po ng monitoring sa pagtatanim ng gulay. Okay. Ano po yung may advice ninyo sa mga gusto rin pong sumubok na magnegosyo o magtanim din po ng gulay? Kailangan lang po sa pagtatanim ng gulay, may tiyaga talaga sila sa sa pagtatanim. Kasi po ang magtanim mahirap din. Tiyaga lang po yung kailangan. Naranasan nyo na rin po bang malugi sa pagtatanim? Opo naman. Oo. May time din po na nalulugi. Pero kailangan po magtanim ulit tayo para makabawi tayo sa susunod. Okay. So yung pamilya nyo po, buong pamilya, nagtatanim na rin po kayo. Tumutulong po sa inyo. Opo, yung anak ko po na lalaki na seaman po siya. Nakapagbarko na din naman po siya. Kaya lang po, mas ginusto niya na dito sa amin. Ate Weng, huling katanungan na lamang po, sa experience nyo po ba, pwede po bang kumitang farmer dito? At pwede nyo po bang may rekomenda yung variety na yan na Mucho F1 na gamitin din nila? Opo. Pwede po natin itanim ang Mucho F1 para pong mas maganda siyang pagkakitaan. Kaya kung kailangan po ng ibang farmer ng binhi ng talong, subukan nyo po yung Mucho F1.